Embattled basketball coach Tab Baldwin faces investigators over the deaths of Ateneo players Divine Adili and Rene Baterbonia. And for the details, we have mobile journalist Jazz Paredes, who is reporting to us live from Camp Crame. Jazz, what do we know so far about this probe? Yes, Denise, no, at bandang alas 8 na pasado ng umaga kanina ay dumating nga si dating head coach Tab Baldwin dito sa PNP sa EDC. Kaugnay ng ikalawang sabi na sa kanya na iniimbitahan siya na magpakita dito sa tanggapan ng PNP sa EDC upang isalaysay at makatulong doon sa investigasyon ng pagkasawi nga nitong ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At sa ngayon nga, ang una at inisyal na impormasyon na inilapag sa atin ni DLG Secretary John Vic Remulla ay meron niyang pagkakaiba dito sa testimony, merong inconsistencies at hindi daw nagtatama or hindi parehas yung pagkakakwento ng testimonya nitong ni Baldwin, ng coaching staff at nitong players. Dahil nga, kung matatandaan natin Denise, babalikan lamang natin, noong Monday, unang ipinatawag sila, ang coaching staff at top management ng Ateneo at tanging si athletics head Emmanuel Fernandez lamang ang nakarating at itong mga coaches na hindi nakarating ay tanging mga abogado lamang ang kanilang ipinadala. Ngunit kinwestiyon yan ng sa ADG kung ano yung purpose ng representation nitong mga lawyers dahil nga hindi nito nasaksihan daw yung nangyari during the incident, so hindi magiging valid o hindi makakatulong yung kanilang pagdating doon sa magiging overall investigation dahil kailangan nga itong mismong mga personalities ang personal na maharap sa ADG. At sa ngayon, sa ikalawang beses, ay ngayon naman ay ang sabi nila, inconsistent nga or hindi parehas yung naging testimonies nitong players at ni head coach Tab Baldwin. Sa ngayon, ang alam natin ay from a vantage point o yung sa perspective nitong dalawa, ay itong mga players daw ay nasa pampang or nasa tubig nitong oras ng insidente habang itong mga coaching staff ay nasa pampang o nasa show, wala sila sa tubig during that time. So yun yung tinitignan nila na possibility na kaya magkaiba yung kwento or yung kwento nitong dalawang panig. Ngunit sa ngayon ay ang alam natin, meron ding drone itong si head coach Tab Baldwin during the incident. Nakuha daw nila itong copy na halos 2 minutes daw ito, Denise. Although hindi daw masyadong malinaw itong video dahil nga inilabas niya itong drone during the incident dahil nga nandito sila sa may pampang at nasa tubig itong players to get a better perspective nitong nangyayari. Ngunit dahil na rin sa pagmamadali daw at hindi na naayos yung drone, ay hindi na rin naayos yung pagsiset up. So sa ngayon wala pa silang naibigay na impormasyon kung ano nga ba yung nakuha mula dito sa drone footage. They're still reviewing it nung nakausap natin si DLG Secretary John Vic Remulla. At sa ngayon, ang nakikita rin natin na inaantay pa natin ay itong si Father Bobby Yap ay hindi nakadalo din ngayong araw dahil nga graduation ng Ateneo de Manila. So, papatawag siya muli next week, Thursday. So, Thursday natin siya asahan na pagdating dito. However, itong hindi niya pagdating, Denise, ay isa sa mga rason kung bakit noong naunang pahayag niya ay target nilang maipasa itong full report sa DOJ on Tuesday next week. Ngunit madadagdagan pa raw ng isa pang linggo. So hindi nila mamimit daw itong target nila. Dahil nga una may lumabas na testimony itong si Baldwin na may inconsistency. So that calls for another extensive investigation. At ito nga si Father Bobby Yap ay hindi nakarating, which is it's also important din yung kanyang testimony. At ang alam natin meron pa tayong inaantay na iba pang testimony kagaya na lamang ni team manager Epoch Kimpo na hindi rin nakadalo ngayong araw. So which led doon sa pagtagal pa nung investigation dito sa CADG. Denise. Okay, just balikan muna natin itong point of view na sinasabi nila. Magkaiba daw sila ng perspective. But weren't there reports as well coming from the players themselves na meron naman daw coaches in the water as well? Dagdag ko na rin, Jazz, ito bang drone na kinokontrol di umano ni Tab Baldwin, where is he controlling this from? Kung sinabi na nasa pampang sila, does this mean that the incident was happening right in front of them, kung saan nakikita nila mismo yung nangyayari sa kanilang mga players, or were they somewhere else na wala silang access sa kanilang mga atleta? Actually, Denise, yan din yung ating question kasi ang pagkakaalam natin ay lahat sila nagtulong-tulungan nga to rescue itong si Baterbonia at Adili at yun ang accounts na nakuha natin so far
Isa yan sa naitanong natin kanina na bakit isinet up yung drone? Nasaan ba sila during that time? What was the purpose? And did he set up the drone noong nangyayari na yung incident? So these are the questions din na umikot during the panayam natin sa kanya kanina. But Remulla refused to respond kung ano yung kanilang account na nakuha so far or testimony ni Baldwin regarding dito dahil nga ongoing pa raw yung investigation at hindi pa daw nila masasagot to sa ngayon, but we will update or tatanungin natin yan after the investigation kung ano nga ba talaga yung kanilang pwesto or nasaan ba talaga, ano ba talaga yung tamang timeline and account and ano ba talaga yung nangyari during that time. Thanks. Jazz, saan ngayon papasok itong Anti-Hazing Act? Alam natin that is defined as whether if there is an activity that may cause psychological or physical harm. Ano, may sapat daw bang ebidensya para i-solidify ang anggulong yan? Denise, ang nauna nating so balikan lang natin yung mga naunang pahayag ng CADG. Noong una, dalawa yung tinitignan nating possible na kaso o ito yung tinitignan natin na patutunguhan ng investigasyon. Noong una ay posibleng homicide or in violation of the anti-hazing law. But netong mga nakaraan na panayam natin sa kanila is pero yung kanya lamang nabanggit itong violation of the anti-hazing law na dahil nga daw ang definition nito o yung violation dito sa batas na ito ay hindi lamang yung sa physical harm but also the exposure to dangerous conditions or psychological pressure. At kung titignan natin yung accounts na nakuha natin so far is itong ang players prior to their attendance or pagpunta dito sa team building ay they were informed na delikado na nga yung waters at 700 meters away from the resort without witnesses or wala din nung lifeguard. So ang nakikita natin na sinasabi rin ng CADG director ay ito yung mga tinitignan nilang possible na which would lead to the violation of the anti-hazing law. Pero Denise, clarify lang natin, it's still not the final conclusion. So ito pa lang yung initial na pinatutunguhan ng kanilang investigation and they are still exploring all possible violations or ano man yung kanilang mga nilabag. Meron bang negligence or is the homicide still present? Lahat daw yan ng anggulo ay kanilang tinitignan dahil gusto nilang maging airtight yung magiging kaso nila. Kung sino man yung mananagot dito sa nangyaring insidente nga kay Adili at Butterbonia. Denise. Alright, thank you for your update. Again, that was mobile journalist Jazz Paredes reporting live from Camp Crame.